Tingnan natin. Yan yung cellphone natin, oh. Yan. So, play. 1/4 lang muna volume. Lagyan natin ng konting treble. Off muna natin. Volume. So ito na yun ang ginawa natin na mini Class D, layout by Windy Diana. Ayan, pang second DIY ko. May second DIY Class D, mini Class D. So drive natin ang bass and treble all the way from Philippines. Ayan. Supply 9 volts. Then supply ng bias 1 ampere 12 volts. Yan. Supply ng bias na yan. Supply ng pinaka main. Yan, SMPS 48 volt 5 ampere 250 watts. Yan. Tapos supply ng bass and treble natin 9 volts, no. So, testingan natin. Yan yung cellphone natin, oh. Yan. So, play. 1/4 lang muna volume. Lagyan natin ng konting treble. Off muna natin. Volume. So yun ang tunog ng mini Class D natin, no. Yung ano niya, tatlong MOSFET na IRF 830, dalawang BD139 and BD140, isang TL494 152. Yan. So 10 UF input. Tapos yung kapasitor niya na 10 UF. Inductor 30 UH inductor, no. 30 UH 2200 UF 50 volts dalawa 1 UF na kapasitor. Dito pwedeng 47 to 100 ito, no. Depende sa supply. Kung mataas ang supply, lagyan ng 100 ohms, 150. Kung magpalit dito, dapat magpalit din dito. Ayan. Tapos ano pa? Yun lang. So sound check ulit.
nito ay hindi man siya mainit, ayan, oh. Normal lang yung init niyan. Mas maganda kung dagdagan ko pa ng heatsink konti. Pero ito hindi mainit yan. Kahit na lakasan mo yung volume nito o ilang, normal lang yung init niyan. Yun ang kagandahan sa Class D, no? Kaysa Class AB. Susukatin ko yung output nito mamaya para ma-compute ko kung ilang RMS sa supply na 48 volts. So, i-compute natin yan mamaya. Gamitan natin yan ng dummy load, no? So, hindi ko na lang i-videohan, pero ilagay ko na lang yung detalye sa detail sa video ko. So, yun lang. Thank you. Salamat sa panonood. Shout out sa nagprint nito, si Romel Rohan Villarde. Big shout out to the owner of this circuit, no? Si Sir Wendy Diana. Thank you. Dobski TV, bye bye. Bye bye guys. Ingat.